Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang reaction ni PBBM at ang mainstream media dito sa ongoing viral sa social media na issue, yung PDEA leaks. Okay, i-advertise ko lang muna yung ating dark chocolate. Medyo matagal na walang advertisement dahil walang stock. Menos ang bunga ng kakao dahil sa El Nino. Ngayon, meron ng limited stock. Pwede na kayong mag-order. Dito kayo mag-text o magtawag. 0916-9000997. First come, first serve dahil limited po ang stock. Okay, yung PDEA leaks, na yan, halos 3 weeks na ata, 1 month na na-issue. Tahimik ang Pangulo. Tahimik ang Malacanang. PDEA lang ang sumasagot. Ang mainstream media naman, halos baliwala sa kanila. Maliban lang yung Daily Tribune. Nung unang nilabas ni Maharlika yung dokumento, pinost ng Daily Tribune, mamaya binawi. Dahil parang tinakot daw. Okay, ito. May sinabi ni Maharlika sa kanyang latest vlog kanina. Meron palang isang matapang na reporter ng mainstream media na tinanong si PBBM. Wow! Ang tapang naman yung reporter na yon. So, anong sagot ni PBBM tungkol sa kanyang kinasasangkutan na yung PDEA leaks, yung Rockwell Condominium na nandun sila ni Maricel Soriano. Okay, parinig ko sandali si Maharlika, yung latest vlog niya. Si Maricel Soriano, actually, tinawanan lang niya. Sabi ko nga, a simple yes or no. Nagpupulburon ka ba? Sinagot na niya Atty. Blanchong na pwede siyang ma-contempt kung nasa korte siya. So sinagot na yan at narinig niyo kung paano siya guilty. Bakit ayaw ni Marcos Jr. na sagutin ko siya ba ay pulburonic? O yes or no lang? O magsalita siya, mag-statement siya? Pero wala talaga. Kasi nga, guilty. Alright? Yun, tinawanan lang. Patuloy kayo, nililin lang, okay ba sound natin? Patuloy kayong nililin lang at nagpapanggap-panggapan sila na they are okay and they're running the government well. Pero ang totoo, hinuhubas nila ang pera ng bayan. Okay, may napanood akong post ng RTVM, yung Radio TV Malacanang, interview ni PBBM sa daming media. So yung naipost, mga 4 minutes na video yon. Ang tinatanong is yung pag-amen ng price tariffication law, yung West Philippine Sea. So, siguro dito sa okasyon na ito, merong matapang na mainstream media kasi hindi ko pa na-search, si Maharlika, napanood niya yung interview na yon na tinanong sa reaksyon, anong masasabi ng presidente tungkol sa PDEA leaks. Tinawanan lang. So, grabe. Bakit hindi masagot ng yes or no? Ganon din nung after yung Davao Maisog Rally, nung unang nag-akusa si PRRD na adik ang Pangulo. Nung tinanong yan is, I will not dignify. Wala na. Tinawanan lang din. So, ganun. Tamang response ba yun na tawanan? Napakalaking issue ito. Dahil yung kakayahan niya na mangulo
mag-lead ng 115 million Filipinos ang nakataya. So kung wala, di sabihin niya, never. Di ba ganun? I-categorical answer na never I have used drugs in my life. Mahirap bang sabihin, no? Bakit hindi masabi na hindi ako gumamit? Bakit tatawa? Ibig sabihin, pinagtatawanan lang niya ang kinabukasan, ang ng bansang yung 115 million Pilipino. Kasi dumarami na ang nagdududa sa kanya. Very convincing na as far as I'm concerned, yung mga sinasabi ni ex-PDEA agent Morales. Para sa akin, very clear yung participation ng Pangulo, yung issue dyan sa PDEA. Kaya lang, these are allegations pa lang. Ulitin allegations. Hindi pa presumed innocent pa ang lahat. Dapat mapatunayan ito sa korte. Okay, kaya lang, may dalawang korte. Yung korte talaga sa judicial system natin, yung legal, kaya lang meron din court of public opinion. So sa court of public opinion, ito na yung mga Senate hearing na yan. At ang judges, ang taong bayan. Malala ko tuloy ulit yung mga 2 days ago, nakausap ko yung kaibigan ko na diehard Marcos supporter. Hindi niya ako maintindihan nung una. Kasi kilala niya ako na Marcos supporter din. Kinampanya ko si BBM nung panahon ng election 2022. Kaya lang, nagbago ang aking stand nung maliwanagan ako. So, naging critic na ako ng administrasyon ito. So, hindi niya maintindihan. Bakit? Kaya lang, 2 days ago, kinausap niya na ako. Sabi niya, General, naintindihan ko na kung bakit naiba ang iyong pananaw. Ako nakaintindi na rin. Paano? Napanood ko yung interview ni Maharlika kay ex-PDEA agent Morales. Doon, naliwanagan ako. Very clear, sabi niya. Bakit ganyan ang Pangulo? Ano na lang ang kinabukasan ng ating bansa? So, wala. Talagang dumarami na ang tao na naliliwanagan sa issue na ito at hindi pwedeng ipagkibit-balikan. Sabi nga ng kaibigan ko na diehard Marcos supporter, bakit ayaw niyang magpa-drug test? Yun lang ang paraan para matigil ng issue na ito. Yung drug test na supervise ng lahat. Yung nakikita sa publiko, yung hair follicle test. At kung nag-negative ang resulta, wala na. Tapos ng usapan. So, ang tanong, sabi niya, bakit ayaw niyang magpa-drug test? Tumawa na lang kami. So, hindi po madadala sa ngiti o tawa ang issue na ito. Ang taong bayan hindi na pwedeng mauto ngayon. Do not insult the intelligence of Filipinos. Lalo na ngayon, age of social media. Kasi ang mainstream media, yun, tinakot na nila yung Daily Tribune. Si Mr. Tiglaw, meron nga siyang column na sinulat sa Manila Times. Kinakastigo niya, binabatikos niya ang mga mainstream media. Bakit? Tahimik. Sobrang tahimik ang mainstream media sa issue na ito na napakahalagang issue dahil ang nakataya ang question is the ability of the president to lead this country. Kasi allegedly nasasangkot siya, gumagamit siya sa illegal na droga. So, paano? Lalo na, may tension pa sa West Philippines.
Paano kung magkagulo sa West Philippine Sea at ang mental capacity of the president is in question? Kaya sana once and for all, ang sagot na tamang sagot nito is drug test. Yung hair follicle drug test. Yun ang tamang sagot sa issue na ito. Kaya hanggat hindi ginagawa yun, lalong hindi mawawala, lalong dadami ang magko-question mark sa kakayahan ng Pangulo to lead. So, salamat at may hearing sa Senado at ang taong bayan, yan na yung hukom. At by 2025, yun na ang verdict ng mamamayang Pilipino. Makikita natin sa eleksyon 2025 and 2028.